Well, mga kapupong, sinabi ni Senator Marcos na inaasahang may bibigay sa Enero 15 ang mga opisyal na reklamo kaugnay ng isang malawak na issue tungkol sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Marcos, may ilang kilalang mambabatas na isasama sa mga dokumentong ito. Ipinaliwanag niya sa mga mamamahayag na halos kumpleto na ang mga papeles at nakatakdang ihain sa mga kinauukulang tanggapan sa itinakdang petsa. Kasama sa mga pangalang sinabi ni Marcos ang sina Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva, pati na rin ang former senator na si Bong Revilla. Ang mga nabanggit na personalidad ay matagal nang inuugnay sa mga pagdinig at pagsusuri na may kinalaman sa pondong inilaan para sa flood control projects sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Marcos na batay sa impormasyong kanyang natanggap, handa na ang mga reklamo para sa formal na aksyon. Ayon sa mga pahayag, ang usapin ay may kinalaman sa umano'y pagdaan ng pondo sa mga middleman na konektado sa ilang flood control initiatives na hindi umano nagbigay ng sapat na benepisyo sa mga komunidad. Lumitaw ang mga alegasyong ito matapos ang mga public hearing kung saan may mga resource person na naglahad ng detalye tungkol sa daloy ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Sinabi rin ni Marcos na posible pang madagdagan ang mga pangalan sa listahan ng mga isasama sa reklamo, kabilang ang ilang miyembro ng Kamara. Pero mga kapopong, hindi pa niya tinukoy kung sino-sino ang mga ito. Inamin din niya na matagal nang naghahanda ang mga legal team ng mga sangkot bilang tugon sa mga inaasahang hakbang ng mga investigador. Sa kabilang panig, ang mga mambabatas na sinabi ni Marcos ay patuloy na nagpahayag ng kanilang panig. Sina Villanueva at Revilla ay naghain na ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice. Sa mga dokumentong ito, iginiit nila na walang sapat na batayan ang mga reklamo at hindi raw matibay ang ebidensyang inihain laban sa kanila. Ayon sa kanilang mga abogado, ang mga paratang ay nakabatay umano sa mga salaysay na hindi malinaw at kulang sa personal na kaalaman ng ilang testigo. Idiniin ng depensa na ang mga pahayag laban sa kanilang mga kliyente ay hindi sapat upang ipagpatuloy ang mas malalim na pagsusuri ng kaso. Sa kanyang counter affidavit, sinabi ni Villanueva na ang mga alegasyon ay hindi makatwiran at binigyang diin ang kanyang presensya sa mga pagdinig bilang patunay ng kanyang kahandaang tumulong sa proseso. Ipinaalala rin niya na dati na niyang tinanong ang ilang proyekto na kasama sa listahan ng mga pinagtatalo ng flood control work. Pero mga kapupong, ang kampo ni Revilla ay nagsabi na ang reklamo laban sa kanya ay batay umano sa mga pahayag ng mga taong hindi maaasahan. Ayon sa kanyang representative, ang sitwasyon ay nagmumukhang isang uri ng panggigipit sa halip na isang malinaw at fair na proseso ng pagsusuri. Ang mga taga-suporta ng mga sangkot na mambabatas ay nagpahayag din ng kanilang paninindigan. Ayon sa kanila, mahalaga ang transparency at patas na pagdinig upang malinaw na mailahad ang lahat ng panig. Binigyang diin nila na ang bawat isa ay may karapatang magpaliwanag at sagutin ang mga paratang sa tamang forum. Sa mga oras na papalapit ang January 15, nakatuon ang pansin ng publiko at ng political circles sa magiging direksyon ng mga isasubmit na reklamo. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa formal na aksyon, patuloy namang naninindigan ang mga mambabatas na sinusunod nila ang legal na proseso at umaasang magiging patas ang susunod na yugto ng usapin. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong ano sa tingin nyo ang magiging ending ng tatlong yan? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Well, mga kapupong, muling napunta sa sentro ng pandaigdigang atensyon ang North Korea matapos itong magsagawa ng sunod-sunod na aksyon na ikinabahala ng maraming bansa. Sa isang umaga ng linggo, kinumpirma ng mga military observer mula Seoul at Tokyo na nagpalipad ang Pyongyang ng ilang ballistic projectiles mula sa silangan patungo sa karagatan. Ito ang kauna-unahang ganitong aktibidad matapos ang mahigit 2 buwan. Ayon sa mga opisyal ng South Korea, ang mga projectile ay umabot ng malalayong distansya sa ibabaw ng dagat. Ilang oras bago umalis si South Korean President Lee Jae-myung patungong China upang makipagpulong kay President Xi Jinping. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga karatig bansa dahil ang mga pangyayaring ito ay naganap sa sensitibong panahon ng diplomasya sa rehiyon. Ang mga aksyong ito ay sinundan ng malawakang operasyong isinagawa ng United States sa Venezuela na nagresulta sa pagkakakontrol kay Nicolas Maduro at sa kanyang pagdadala sa Estados Unidos upang harapin ang mga matagal ng usaping legal. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng iba't ibang reaksyon mula sa international community. May ilang bansa ang nagpahayag ng suporta, samantalang ang iba naman ay tumutol at sinabing ito ay labis na pakikialam
sa panloob na usapin ng isang soberanong estado. Ang sitwasyong ito ay nagdagdag sa tensyon sa pandaigdigang sagupaan ng impluwensya at kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang araw, iniulat ng state media ng North Korea na personal na pinangasiwaan ni Kim Jong-un ang testing ng ilang armas nila, partikular ang hypersonic systems na kilala sa bilis at kakayahang magmaniobra sa himpapawid. Ayon sa ulat, bahagi ito ng paghahanda para sa isang mahalagang pulong ng pamunuan na gaganapin sa huling bahagi ng buwan, kung saan inaasahang ilalatag ang mga susunod na direksyon ng pambansang pulisya. Sinabi ng mga ulat na ang mga missile tests ay umabot sa malalayong bahagi ng dagat sa silangan. At para sa mga taga-masid sa labas ng bansa, malinaw na may mensaheng nais iparating ang timing ng mga aktibidad na ito. Kasabay nito, naglabas ang North Korea ng opisyal na pahayag na mariing tumutuligsa sa aksyon ng Estados Unidos sa Venezuela. Sa pamamagitan ng kanilang Foreign Ministry, sinabi ng Pyongyang na ang naturang operasyon ay paglabag sa soberanya at hindi naaayon sa mga pamantayan ng pandaigdigang komunidad. Hinimok nila ang iba pang mga bansa na bigyang pansin ang mga pangyayaring ito na ayon sa kanila ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kalayaan ng mga estado. Sinabi rin ng mga tagapagsalita ng North Korea na ang mga kaganapan sa Latin America ay nakaapekto sa balanse ng ugnayang pandaigdig. Ayon sa mga analyst, ang pagsasabay ng matitinding pahayag at mga demonstrasyon ng kakayahan ay may layuning magpadala ng iba't ibang mensahe. Isa rito ang paalala sa Beijing, lalo na sa mga oras na pinapalakas ng South Korea at China ang kanilang ugnayan. Matagal nang may pag-aalinlangan ang Pyongyang sa ganitong mga kooperasyon. Isa pang layunin ay ipakita ang paninindigan at pagiging independyente ng North Korea sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang sagupaan. Mabilis ang naging reaksyon ng mga karatig bansa. Nanawagan ng Seoul at Tokyo ng kahinahunan at hinikayat ang lahat na umiwas sa mga aksyong maaaring magpataas ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang panganib sa kanilang mga tauhan at kaalyado, ngunit patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kasosyo para sa masusing pagmamasid sa sitwasyon. Well, mga kapopong, binigyang diin ng mga leader at diplomat ang kahalagahan ng open na komunikasyon at dialogo. Bagamat matitindi ang mga pahayag mula sa Pyongyang, patuloy pa rin ang panawagan ng maraming bansa para sa pagpigil at mapayapang pag-uusap sa mga oras na sinusubukan ng pandaigdigang komunidad na bawasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang katatagan sa ugnayang pandaigdig. Well, mga kapupong, muling napunta sa gitna ng pandaigdigang pansin ng Venezuela matapos ang isang biglaang pangyayari na kinasangkutan ng United States at ng pamunuan ng bansa. Naglabas ng video message si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino kung saan sinabi niya na mariing tututulan ng Venezuela ang anumang presensya ng dayuhang tropa sa kanilang teritoryo. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pakikialam ng ibang bansa sa panloob na usapin ng Venezuela at handa ang pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sinabi rin ni Padrino na may mga pangyayaring naganap sa mga lugar na may maraming naninirahan at kasalukuyang kinokolekta ng mga autoridad ang mga ulat tungkol sa mga individual na labis na naapektuhan ng naturang operasyon. Idiniin niya na ang ganitong uri ng sagupaan ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga komunidad, kaya't mahalaga umano ang pagkakaisa ng mamamayan at ng mga institusyon ng Estado. Kasunod nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Bolivarian National Armed Forces ng Venezuela. Kinondena nila ang kanilang tinawag na duwag na pagkuha kay President Nicolas Maduro na iniuugnay sa puwersa ng United States. Ayon sa militar, maraming miyembro ng security team ng Pangulo at mga taong nasa paligid ang labis na naapektuhan sa nasabing aksyon. Ipinahayag ng kanilang army ang kanilang buong suporta sa pamahalaan at ang kanilang determinasyon na panatilihin ang kaayusan at katatagan ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng matagal ng tensyon sa politika ng Venezuela. Bago pa man ang insidenteng ito, matindi na ang hamon sa pamumuno ni President Maduro dahil sa mga pinagtatalo ng halalan at mga tanong tungkol sa lehitimasyon ng pamahalaan. Ayon sa pagsusuri ng America's Quarterly, ang pananatili ni Maduro sa kapangyarihan ay nakasalalay sa ilang mahahalagang salik, kabilang ang katapatan ng militar, pagkakaisa ng mga nasa mataas na posisyon at ang epekto ng patuloy na paghihirap sa ekonomiya. Sinabi sa ulat na ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan at ang patuloy na problema sa kabuhayan ay maaaring magpahina sa suporta ng publiko sa pamahalaan.
Sa mga oras na may pagbabago sa loob ng mga institusyon o sa pananaw ng mga mamamayan, maaaring magkaroon ng bagong direksyon ang politika ng bansa. Ito ang mga indikasyong patuloy na binabantayan ng mga analyst at pandaigdigang tagamasid. Matapos ang naturang pangyayari, nagdeklara si President Maduro ng state of emergency at nanawagan sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkaisa. Sinabi niya na ang sitwasyon ay usapin ng pagtatanggol sa kalayaan at dignidad ng Venezuela. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw na mensahe ito na ang kapalaran ng bansa ay dapat pasyahan lamang ng mga Venezuelan, hindi ng mga panlabas na puwersa. Sa loob ng bansa, halo-halo ang naging reaksyon ng publiko. May mga komunidad na nakaramdam ng matinding takot at pagkalito dahil sa mga ulat ng pagsabog at kilos militar sa iba't ibang lugar. Mayroon din namang ilan na tinitingnan ang pangyayari bilang posibleng simula ng pagbabago matapos ang mahabang panahon ng political deadlock. Ang nakaraang halalan kung saan may oposisyong kandidato na nag-angking panalo ay patuloy na nagsisilbing mahalagang konteksto sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pandaigdigang antas, nagbukas ang pangyayari ng mas malawak na diskusyon tungkol sa papel ng mga dayuhang bansa sa mga krisis ng ibang estado. Maraming leader at organisasyon ang nanawagan ng pagpipigil at diplomasya, binibigyang diin na ang anumang sagupaan ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa rehiyon. Well mga kapopong, sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging mahalaga ang mga magiging aksyon ng pamahalaan, militar at lipunang sibil sa paghubog ng kinabukasan ng Venezuela. Sa gitna ng patuloy na tensyon at kawalan ng katiyakan, nananatiling bukas ang tanong kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa habang hinaharap nito ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kasaysayan nito. Well, kahapon mga kapupong, nagsagawa ang United States ng isang malaking aksyon sa kabisera ng Venezuela na Caracas. Sa operasyong ito, inalis si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores mula sa kanilang opisyal na tirahan at inilipat palabas ng bansa upang harapin ang mga usaping legal sa United States. Ayon sa mga opisyal, ang pangyayaring ito ay resulta ng maraming buwang paghahanda na kinabibilangan ng intelligence gathering, maingat na pagpaplano at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar at law enforcement. Si President Donald Trump, na nagsalita makalipas ang ilang oras mula sa Florida, ay sinabi na ang operasyon ay inaprubahan noong huling bahagi ng Biyernes ng gabi matapos hintayin ang angkop na kondisyon ng panahon. Ang misyon ay isinagawa sa ilalim ng codename na Operation Absolute Resolve. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit, kabilang ang fighter jets, helicopters, at remotely piloted drones na nagmula sa iba't ibang base sa Western Hemisphere. Sa mga oras na madaling araw, dumating ang puwersa ng United States sa compound ni Maduro sa gitna ng Caracas bandang 2:00 ng umaga. Ayon sa mga ulat, halos madilim ang buong lungsod sa pagsisimula ng operasyon, isang estratehiya na sinabi ng Pangulo na bahagi ng masusing pagpaplano. Tahimik at mabilis na kumilos ang mga tauhan upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa lungsod. Matapos makapasok sa compound, isinailalim ng mga tauhan ng law enforcement sina Maduro at Flores sa kustodiya. Agad silang inilipat sakay ng helicopter patungo sa isang US naval vessel na nakapwesto sa karagatan. Mula roon, inaasahang dadalhin sila sa New York upang humarap sa mga kaso sa federal court. Sinabi ni US Attorney General Pam Bondi na ang dalawa ay haharap sa paglilitis sa Southern District of New York kaugnay ng matagal ng aligasyon ng illegal drug trafficking. Samantala, mariing tumugon ang pamahalaan ng Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ay maaaring umako ng pamumuno kapag ang Pangulo ay hindi makapaglingkod, ay sinabi na ang ginawa ng United States ay isang hindi makatarungang pag-alis sa liderato ng bansa. Hiniling niya ang katiyakan na ligtas sina Maduro at Flores at iginiit na nananatiling lehitimong Pangulo si Maduro. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manatiling kalmado at nagkakaisa. Sa buong Caracas, nakaramdam ng matinding pag-aalala ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog at makakita ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid bago sumikat ang araw. May mga video at ulat ng mga saksi na nagpapakita ng usok at ingay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nagdeklara ng emergency ang mga lokal na awtoridad at may mga armored vehicle na nakita sa mga kalsada pagsapit ng umaga, palatandaan ng tumitinding tensyon na inihahalin tulad ng ilan sa isang sagupaan ng kapangyarihan.
Pero mga kapupong, iba-iba ang naging reaksyon ng international community. May ilang leader ng ibang bansa ang kumondena sa aksyon ng United States at nanawagan ng diplomasya, sinasabing dapat igalang ang soberanya ng bawat bansa. Mayroon din namang sumuporta sa layunin na papanagutin si Maduro sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa loob ng United States, may mga kritiko ring nagtanong kung tama bang isinagawa ang operasyon ng walang malinaw na pahintulot ng Kongreso. Anyway, mga kapupong, sinabi ni President Donald Trump na tutulong ang United States sa isang mapayapang transition at makikipagtulungan sa muling pagbangon ng Venezuela, kabilang ang posibleng pakikipag-ugnayan ng mga American companies sa sektor ng langis. Gayunpaman, kanyang sinabi na ang pangmatagalang solusyon ay dapat magmula sa isang maayos at lehitimong pagbabago ng pamumuno na magbibigay daan sa katatagan at kaayusan ng bansa.